Okay. So, someone asked me, may nagtanong sa akin kung paano daw ba makakasigurado na yung babae na makukuha mo ay babae na tama para sa iyo, o paano mo magagawa na magkaroon ng tamang babae sa buhay mo. Okay. G, alam mo, sa totoo lang, ilang taon ko nang sinasagot o itinuturo ito sa internet. Okay? Bagay na, actually, hirap kunin ng mga lalaki na walang enough na experience sa mga babae. Okay? Kaya naiintindihan ko kung itinatanong mo sa akin ngayon itong bagay na ito. Okay? Kasi kung talagang tunay na may alam ka sa mga babae o sa female nature o sa dating o sa game, okay? Then dapat alam mo na yung sagot dito sa katanungan na ito. Okay? Bagay na, gaya nga nasabi ko kanina, ilang taon ko nang itinuturo sa internet, since 2019 pa. Okay? At ang sagot dyan ay walang iba kundi para malaman mo o para magkaroon ka ng tamang babae sa buhay mo, wala kang actually ibang dapat gawin kundi improve mo ang sarili mo, pataasin mo ang value mo, okay? Alamin mo ang female nature, okay? Tapos aralin mo yung game. Dapat mayroon kang skills. Dapat alam mo kung paano mag-lead ng babae. Dapat alam mo kung anong sasabihin mo, paano yung tamang ikikilos mo, kailan siya dapat i-reward, kailan siya dapat i-punish, okay? Kumbaga dapat mayroon kang leadership skills, okay? Dapat alam mo kung paano mag-handle ng babae, okay? Dahil sa totoo lang, wala yan sa kung anong babae ang makukuha mo, okay? Dahil maaring makakuha ka ng virgin, o makakuha ka ng santa-santa na babae, okay? O sabihin nating mabait na babae, o babae na hindi lumalabas ng bahay, okay? Pero kung wala kang alam sa female nature, hindi ka masculine, hindi ka alpha, wala kang dating game, wala kang leadership skills, okay? O hindi mo alam kung paano mag-handle ng babae, yung babae na iyon ay pwedeng sirain pa rin yung buhay mo, okay? O kaya, pwedeng gamitin ka nun, o lokohin ka nun, o iwanan ka nun, o sabihin natin hindi pa rin maging maganda ang relasyon ninyo, okay? Dahil again, ang relasyon mo sa babae ay hindi nakabase sa babae na nakuha mo, okay? Ang bagay na ito actually ay nakabase o nagsasaalang-alang sa pagkalalaki mo, sa value mo, anong klaseng tao ka, anong klaseng lalaki ka, o may alam ka ba nga sa female nature, o marunong ka ba sa babae. Okay? Dahil kahit na yung mga celebrity, yung mga politician, yung mga sabihin nating mga tao o lalaki na may matataas na value, naloloko rin sila. Naiiwan din sila ng mga babae nila. Okay? Yung iba nasisira pa sila ng babae nila. So, ibig sabihin yan, wala yan sa kung anong klaseng babae ang makikilala mo. Okay? Before, may nagsabi sa akin na yung mga babae daw sa club, yung mga gumigimik o yung mga sabihin nating makikilala mo habang nag-e-enjoy ka, hindi mga bayaran yung mga gumigimik lang din, mga nag-e-enjoy doon, mga sumasayaw, di ba, yung mga umiinom lang din sa bar, okay? Sabi nila, mas delikado daw yun kumpara sa mga babae na nagtatrabaho lang sa opisina, okay? Isipin niyo yung katangahan na yun. Paano mo masasabi na ang isang babae na nasa club mas delikado kumpara dun sa babaeng nasa opisina, parehong babae lang iyon. Okay? Maaring magkaiba ang lifestyle nila. Pero again, kung hindi ka tunay na lalaki o wala kang alam sa game, hindi mo alam ang sasabihin mo, hindi mo alam kung paano siya ililid, yung mga bagay na itinuturo ko sa inyo, di ba? Hindi mo alam kung paano siya didisiplinahin o sabihin nating beta male simp ka. Okay? Then, yeah, yung babae na ito ay still, pwede pa rin sirain ang buhay mo. At kung masira man ang buhay mo, hindi yun dahil sa babae. Ikaw ang leader. Ikaw ang boss. Ikaw ang nagpapatakbo ng kumpanya o relasyon ninyo. So how come nang sisira ng buhay mo ay yung babae? It's you.
Okay? Ikaw ang makakasira ng buhay mo, hindi yung babae. Okay? Kaya instead na stress ninyo ang sarili ninyo sa paghahanap ng tamang babae para sa iyo, bagay na ikapuputi ng buhok mo, o sabihin nating ikaka-stress o ikaka-frustrate mo lang, okay? So, yeah, kahit na gawin mo pa yung bagay na iyan, o sabihin natin, instead na yan ang tutukan mo, ang bagay na dapat na ginagawa mo na lang ay inaaral mo yung mga itinuturo ko sa inyo. Mag-focus kayo sa purpose ninyo. Mag-focus kayo sa self-improvement. Abutin ninyo ang tunay ninyong potensyal. Okay? Tapos mag-aral kayo ng game. Hindi ko naman sinasabi sa inyo na mambabae kayo palagi o sabihin nating puro babae na lang ang unahin ninyo. Okay? Ang gusto ko lang mangyari, kaya ako kayo tinuturuan ng game o sabihin nating magkaroon ng multiple options ay para nang sa gayon ay sabihin na nating kumbaga ma-enjoy mo yung life mo habang single ka pa o hindi ka pa nagse-settle down. Okay? Kumbaga, habang ang focus mo ay maabot yung tunay mong potensyal o mag-improve yung life mo o sabihin nating tumaas ang value mo o sabihin nating maabot mo yung mga ambisyon mo, yung mga goal mo sa buhay mo, okay? Then kung gusto mong man-chick since lalaki ka, okay? Then mas maganda na may abundance of options ka para magkaroon ka ng abundance mindset dahil hindi ka magkakaroon ng abundance mindset kung wala kang abundance of options, okay? Makokontrol ka ng babae, okay? Makokontrol ka ng sitwasyon mo balang araw. Walang perpektong tao, okay? Maaari ngayon malakas ang disiplina mo sa sarili mo, pero someday maghahanap ka ng babae. Ngayon kung magkakaroon ka ng babae at isa lang ang option mo, sinasabi ko sa iyo, dadating ang time mapapanish ka nito. Sabihin nating maapektuhan ka nito negatively, okay? Kahit yung mga celebrity, o sabihin nating mga kings, 'di ba? Yung ibang mga tao diyan na lalaki na magagaling sa babae, marami silang opsyon. Hindi mo naman kailangan sibakin araw-araw. Hindi mo naman kailangan kitain araw-araw. Kung isang beses ko lang kukitain yan sa isang linggo. Minsan nga, hindi ko pa minimit. Okay? Pero paiba-iba ang minimit ko. Kaya sabihin natin, marami akong opsyon at karamihan sa mga babae ko na dinidate ko, okay? Alam nila na marami akong opsyon. Kaya nga, mas takot silang iwanan ako. Mas takot silang magkamali dahil alam nilang kayang-kaya ko silang palitan. Okay? So again, wala yan sa kung anong klaseng babae ang makukuha mo. Pero of course, alam na natin kung anong klaseng mga babae yung dapat na iwasan mo, di ba? Yung mga sabihin nating hindi mo na dapat pag-aksyahan ng oras pa. Dahil ako, mapili ako sa babae. Hindi ko man porque sinabi ko sa inyo na nasa value mo yan bilang lalaki at nasa game mo yan o leadership mo yan, lahat ng babae, papatusin mo na. Okay? Alam niyo naman kung ano yung mga babae na hindi ko, sabihin nating pinapatulan. Okay? Napakarami yan. Alam niyan kung sino yung mga yan. Minention ko yan. Hindi ko na mentionin pa ulit dito sa video na ito. Okay? Mapili ako. Napakataas ng kalidad ko o value ko sa babae. O sabihin nating preference ko o sabihin nating pinipili ko na babae. Yung kumbaga yung hinahanap ko na level ng babae. Mataas ang level na hinahanap ko. Okay? Dahil nga sa dami ng value ko, ikaw isipin mo, paano magagawang tumanggi sa babae na nasa harapan mo kung hindi ka pa nakakatikim ng babaeng tunay mong gusto? Paano kung sobrang ganda ng babae, pero sabihin nating never ka pang nakatikim nga ng ganon, okay? Tapos ngayon pwedeng may mangyari sa inyo, may red flag yung babae. So ano mangyayari ngayon? Hindi ka makakatanggi, di ba? Kasi minsan lang, tapos nagpapakita pa sa inyo ng senyales o sabihin nating motibo na pwedeng may mangyari sa inyo. Di ba? Hindi katulad ng marami kang option. Di ba? Kaya nga ako nakakatanggi ako ngayon. Kasi marami akong option. Hindi ako mauubusan. Hindi mo kailangan magkaroon ng 100. Magkaroon ka lang at least ng multiple option. Tandaan nyo, lahat ng lalaki sa mundo, ang gusto niyan ay magkaroon ng maraming babae. Okay? Lahat ng lalaki, well, not all, majority, okay? Most of men dito sa sa mundo ay sa totoo niyan, gusto niyan magkaroon ng multiple na babae, okay? Karamihan lang kasi diyan, hindi nila maamin na gusto nila 'yan, okay? Una kasi hindi sila gustuhin, okay? Pangalawa, dahil hindi attractive di ba? Hindi sila gustuhin, o kaya pangalawa, hindi nila alam kung ano ang gagawin. Kaya nga hindi nila ito magawa, okay?
karamihan, minsan nag-stay na lang sa isa, o kaya mas mabuti na wala na lang daw, okay? Isipin mo, walang babae, okay? Hindi ko masasabing babae ang unahin mo. Simula kang babae sa buhay, kalokohan yun. Lahat ng lalaki gusto na may babae sa buhay nila, okay? Yung iba nga lang, kaya isa lang yung babae na nakukuha kasi hindi nila kaya magkaroon ng marami, okay? Lahat tayo yun ang gusto natin, okay? Pero hindi ko sinasabing gawin mo o sundin mo, okay? Pero at least magkaroon ka ng multiple option. Okay, hindi kita pinupush na gawin mo yan. Pero ang punto ko lang dito is, dapat alam mo yung game. Okay, alam mo yung katotohanan. Aminin mo sa sarili mo yung katotohanan. At sabihin natin, itigil mo yung kasinungalingan sa utak mo na, kumbaga, nasa babae yan. Okay? Kung para maging maayos yung buhay mo, o sabihin natin, para mapili mo yung tamang babae nga para sa'yo na makakapag-ayos ng buhay mo. That's bullshit. Okay? Nasa lalaki yan. Leader ka nga. Isa ka ba na nakakita ng ikaw yung boss o CEO ng kumpanya o ikaw yung kapitan. Ikaw yung nagpapatakbo ng barko. Okay? Pero, sinisisi mo o isinasaalang-alang mo yung paglalayag ninyo sa mga tauhan mo. Samantalang ikaw ang shot caller. Diba? Ikaw ang nagdidisiplina, ikaw ang nagpapatakbo ng sistema, 'di ba? So wala sa babae 'yan. Ang babae ay mga beta, okay? Naturally born follower ang babae. Sumusunod lang sila sa iyo, okay? Wala sa babae 'yan, nasa lalaki 'yan, okay? So kung leader ka, alpha ka, katulad ng tinuturo ko sa inyo, kung masculine ka, kung sabihin nating may game ka, okay? Then yung babae ay mapapasunod mo. Pero kung beta male simp ka, malambot ka o ikaw yung sumusunod sa babae, of course yung babae, hindi mapapasunod yan. Hindi pwedeng yung babae ang mag-lead. Kasi nga emotional sila. Okay? Tapos hindi pa sila nagmamature. So paano kung maging emotional sila? Paano kung biglang umiral yung immaturity nila? Hindi maapektuhan yung relasyon ninyo. So since ikaw ang mas possible na mag-mature at ikaw yung mas emotionally stable, dahil ang babae ay hindi stable pagdating sa sa kanyang emosyon, 'di ba? Paiba-iba 'yan. No? Ikaw mas kaya mong maging stoic o mas maging logical, 'di ba? Ang babae hindi. Okay? So since kaya mong maging ganyan, mas kaya mong maging accountable sa mga mistakes and actions mo, okay? Then dapat ikaw ang mag-lead, hindi siya. Okay? So wala 'yan sa babae. Kahit na makakilala ka pa ng santa, kung mahina ka at beta male ka. Ako sa lahat ng mga nakikinig sa akin diyan na nagkaroon ng mga dating relasyon sa babae, alam kong alam nyo yung sinasabi ko. Alam kong alam nyo yung sinasabi ko na kahit na magkaroon ka pa ng sabihin nating mga matitinong babae na inaakala ninyo sa umpisa, okay? Kung babagsak ang value mo bilang lalaki o sabihin nating kung mapapabayaan mo ang sarili mo o magsusunod-sunuran ka sa kanya o wala kang game o wala kang alam sa female nature, aalis pa rin yan, lulukohin ka pa rin yan, okay? Dahil hindi yan nakasalalay sa ugali nila, kundi nakasalalay yan sa kung sino ka, okay? Sa value mo, okay? Sa respeto niya sa'yo, sa kung paano kanya tingnan, yung kung paano mo siya i-lead, kung gaano siya katakot na mawala ka, okay? So kahit na ano pang babae ang makilala mo, sisirain nito yung relasyon ninyo o masisira ang relasyon ninyo kasama tong babae na ito kung hindi mo alam kung paano mag-lead, kung wala kang game. Kung ang personality mo ay supot, kung malambot ka, kung mahina ka, kung sunod-sunuran ka, kung simp ka, okay? Kung sabihin natin wala kang other option, okay? So, itigil niyo yung kalokohan, yung paniniwala na, paniniwala na, nasa tamang babae yan, okay? Isipin niyo iba, di ba? Yung mga artista, yung mga celebrity, mulat niyo yung mata niyo. Okay, huwag kayo magpalason sa mga nangyayari sa paligid ninyo. Okay? Imulot niyo yung mga mata ninyo. Okay, lalo na yung mga feminist na nandito sa internet. Okay, mag-ingat kayo dyan. Okay, mag-ingat kayo dyan. Napakaraming feminist sa internet. Okay, na niloloko kayo, inuulol kayo. Okay? Na kunyari, ganun dapat, ganito dapat, pero sa totoo lang, nililigaw lang kayo. Okay? Kasi tingnan nyo to pakinggan nyo to mabuti. Okay? Bakit yung mga celebrity o yung mga kilalang tao, pinakasalan pa nila yung mga babae nila? 'Di ba? Ang alam nila, yun na yung the one. 'Di ba? Ang taas pa nga ng value nila bilang lalaki dahil mga celebrity yan, may status, may looks, 'di ba? Most of them. Tapos may ano pa, may money pa. O 'di ba? So almost complete. Okay? Pero still, after nilang pakasalan yung the one o inaakala nilang best girl na nila, 'di ba? Para mga celebrity, 'di ba?
Si mga sino to, si Carla Abellana, 'di ba? Tsaka si Tom Rodriguez, akala nila sila na, 'di ba? Kahit yung iba mga nagpakasal din, yung mga luma na, mga dating artista, 'di ba? Akala nila sila na, akala niya yun na yung best girl para sa kanya, o yun na yung the one, 'di ba? Pero still, iniwanan pa rin sila, niloko pa rin sila, naghiwalay pa rin sila, 'di ba? Nang kung anong dahilan. Okay, kasi nga wala yan sa babae. Wala yan sa kung anong klaseng babae yung nakuha mo o nakilala mo, okay? Kundi nasa pagkalalaki mo yan. Okay? Nasa sayo yan. Okay? Pero of course, meron ka dapat mga babae na na iwasan mo rin talaga. Lalo na kung chuchutain mo. Kaya nga sabi ko, hindi ko maintindihan. Bakit may ibang mga tao sa inyo, mga lalaki sa inyo, na gusto nyo maging red pill, okay? Gusto nyo maging alpha, pero gusto nyo makipagrelasyon. Gusto nyo magpakasal. Kung marunong kayo mag-English, hahamunin ko kayong lahat ngayon. Pumunta kayo sa YouTube at mag-research kayo. Hanapin niyo sa YouTube o kaya sa Google, okay? Panoorin niyo yung mga English, lalo na yung mga legend ng red pill, okay? Tapos pumunta rin kayo ng Google, mag-Google kayo. Hanapin niyo, kung magaling kayo mag-English, hanapin niyo kung may red pill na nakikipagrelasyon, o red pill na naniniwala sa love, o red pill o alpha male na nasabihin nating ang goal ay yung magpakasal. Okay? Red pill red pill alpha male. Huwag yung blue pill na alpha male. Okay? Hanapin nyo. Okay? Tsaka nyo ako balikan ulit. Tapos questionin nyo yung mga itinuturo ko sa inyo ng ilang taon na. Okay? Yan ang gusto kong alamin ninyo. Okay? Dahil sa totoo lang, kung talagang may alam ka sa female nature, kung may alam ka sa female nature, alam mong hindi sila loyal. Alam mo na nakadepende ang emosyon nila sa kung anong nakadepende ang relasyon ninyo o yung love niya sa iyo sa kung ano yung nararamdaman niya sa iyo, which is actually pabago-bago at ikaw lang ang may control. So ibig sabihin niyan, then bakit ka mag-i-in love, 'di ba? Bakit ka makikipagrelasyon sa isang babae kung ganun pala yung laro? Dapat naiintindihan mo 'yon, 'di ba? So, kung ang hinahanap mo is yung may green flag o yung tamang babae para sa iyo, din ibig sabihin naghahanap ka ng mapapangasawa mo? Naghahanap ka ng mga karelasyon mo? Din hindi ka red pill, purple pill ka o blue pill ka, isa kang beta male simp. Yung ka, nagpapanggap ka lang para hindi mo masabi sa sarili mo o sabihin nating maloko mo yung sarili mo na hindi ka beta male simp. O hindi ka blue pill. Dahil kahit na research nyo pa ano ang purple pill, ano ang blue pill, ano ang red pill, yan ang makikita ninyo o matututunan o mababasa ninyo. Purple pill o blue pill ang nakikipagrelasyon. Okay? Kaya nga ako, wala akong pakialam sa kung ano man ang sabihin nating ugali ng isang babae dahil hindi ko naman syosyotain. Okay? Hindi ko rin naman papakasalan. At isa pa, kahit anong ugali pa niyan, kukontrolin ko yan. Pero namimili rin ako ng babae. Hindi basta babae. Nakita niyo mga babae ko kumpara mas babae ng iba. Iba-iba nga, walang babae man lang. Pero may alam daw sila sa female nature. Diba? Paano nalaman yun? Saan yun? Sa libro? Sa ibang YouTube video? Kinopya nila? Video ko? Diba? Alamin nyo mabuti. Okay? So mag-isip kayo. Gumamit kayo ng utak. Okay? Kasi sinasabi ko sa inyo, kung talagang red pill kayo, talagang alpha kayo, hindi relationship ang goal ninyo. Ang goal ninyo is yung maabot yung tunay ninyong potensyal. So, dapat wala kayong pakailam, okay, sa kung ano man yung magagawa na maganda nitong babae na to. Kasi, ang focus mo sa sarili mo eh. Not unless dadating ang time, magsisettle down ka na. Then, maybe that's the time. And kailan ba yun? Pag 50 years old ka na. Di ba? O 40, late 40s mo na pag naabot mo na yung tunay mong potensyal o kaya sabihin nating successful ka na sa buhay. Di ba? Pa-retire ka na. Ayaw mo na ng bullshit ng dating. Then that's the time. Pero sa ngayon, pakailan mo. Di ba? Magre-relasyon ba kayo? Di ba yung bang habol mo? Relationship na. Then hindi ka red pill. Aminin mo sa sarili mo na hindi ka red pill. Yun lang ang dapat mong gawin. Hindi yung ang gusto mong ipaalam is red pill ka o ang gusto mong paniwalaan sa sarili mo is red pill ka. Pero naghahanap ka ng ka-relationship baby love mo, 'di ba? Na magiging wifey mo, yung misis mo, 'di ba? So that's not red pill. That's bullshit, 'di ba? So hindi ka red pill. Madali lang naman 'yun. Pwede namang aminin sa sarili na purple ka eh. Pwede namang aminin mo sa sarili mo na blue pill ka eh. Pwede mo namang aminin sa sarili mo na ano ka eh, na beta male simp ka eh. 'Di ba? Kung 'yun yung gusto mo.
Okay? Pero kung gusto mong sabihin nating maging red pill o alpha male, then wala ka dapat pakialam sa relasyon. Matter of fact, ang gusto mo lang kapag kasama mo yung babae mo is to have fun. Which is actually, yun din ang gusto ng babae. Just to have fun. Diba? But if you're looking for something serious, then dun ka lang magkakaroon ng pake sa mga red flag, green flags. Diba? Well, kailangan mo pa rin malaman kung anong red flag and green flags kahit paano para sa kaligtasan mo habang dinidate mo yung babae habang may nangyayari sa inyo. Pero kung papunta sa makakasama mo sa buhay mo, then you're looking for a relationship. Diba? You're looking for a wife. O, di hindi ka red pill. Diba? O, kung sino man ang kung sino man ang tingin nyo na, kung tingin mo man sa sarili mo, na mali ako sa sinasabi mo, i-comment mo dyan, ipaliwanag mo dyan kung bakit mali ako. O, kaya nga dinidare ko kayo Learn English, okay? Mag-aral kayo ng English language, tapos mag-search kayo sa YouTube at saka sa Google, alamin nyo kung talagang tama yung sinasabi ko. Okay? Kasi kung talagang red pill ka, hindi ka dapat ganyan. Kung talagang alpha male ka, hindi yan ang focus mo. Hindi relationship, hindi marriage, okay? Maybe someday you'll settle down. Mag-start ka ng family mo. Maybe someday, okay? Pero again, wala pa rin yan sa babae na makikilala mo dahil naka-base yan sa value mo bilang lalaki at leadership pati na rin sa game mo. Okay? Dahil kahit sinong babaeng makikilala mo o babae na maididate mo, kung magaling ka sa babae, may alam ka sa female nature, may game ka, then hindi yan problema. Susunod at susunod yan. Okay? Magiging advantage sa iyo yan. Okay? Mapapasunod mo yan. May magagawang maganda yan sa iyo. Okay? Kumbaga, yan ang mga kabuting babae. Dahil wala yan sa babae. Kumbaga, wag mong hanapin yung mabuting babae para sa iyo. Okay? Dapat ikaw yung maging magbuting lalaki para sa babae mo. Okay? Dahil kung ikaw yung magiging mabuting lalaki para sa babae mo, then susunod siya. Ganun lang yun. Dahil kahit na makakita ka pa ng isang celebrity, ganito yan. May babae ako ngayon na dinidate. Okay? Nung may lalaki siya dati na beta male simp, okay, na blue pill, okay, hindi niya nire-respeto yun. Binabastos niya, minumura-mura niya, o pinutus-utusan niya, okay, basta wala siyang respeto doon. Okay, matter of fact, sa totoo lang boyfriend niya pa yon nung mga times na nag-umpisa na kami ng dating. Hindi ko alam, hindi niya kagad sinabi sa akin. Okay, ngayon hindi na sila mag-boyfriend, iniwanan niya na para sa akin. Okay? Okay, so ganito, ito, alam ko, red pill truth para sa inyo. Okay? Ganun siya doon sa lalaki, sa babae na yun. The red flag o doon sa lalaki na yun, sa ex niya. Okay? Red flag, 'di ba? Kasi ba't ginanon niya yung niya, 'di ba? Yung boyfriend niya, simula umpisa ganun na siya kabastos daw. O hindi raw niya talaga magawang respetuhin, 'di ba? Doon hindi ako masyadong naniniwala sa mga sinasabi niya. Dahil siyempre, babae pa rin 'yan. You cannot trust her, 'di ba? Dahil alam niyo naman mga babae, most of the time naglalay. Okay? So, kabisado ko ng babae, right? So, ang pinapaniwalaan ko yung sarili ko pati yung actions niya. Okay? So nagde-date na kami. Okay? Nalaman ko na ganun. Okay? So, doon ganun siya. Ganun ang treatment niya doon sa lalaki na yun. Pero pag sa akin, iba siya. Respetado niya ako. Takot siyang mawala ako. Kahit na alam niya na may iba pa akong dinidate. Samantalang yung lalaki na yun, loyal sa kanya. Sobrang nice sa kanya. Sunod-sunuran sa kanya. Hatid sundo siya ako. Hindi ko inahatid yan. Hindi ko sinusundo yan. Pagkatapos may mangyari sa amin, pinapauwi ko lang yan. Actually, hindi naman exaggerated na agad uuwi. Pero ibig sabihin ko, wala kami mahabang oras magkasama. Hindi ko hinahatid sundo yan. Hindi ko sabihin nating pinagsisimpan yan. Pero iba yung treatment niya sa akin. So, wala yan sa babae. Nasa lalaki yan. Kahit makakuha ka ng pinakamatinong babae na inaakala mo sa buhay mo, okay, makakilala ka ng pinakasanta na babae dyan sa mundo, kung supot ka at wala kang alam sa game, hindi mo alam ang sasabihin mo, okay, hindi mo alam kung anong gagawin mo, okay, katulad ng mga tinuturo ko sa inyo, kasi ang mga tinuturo ko sa inyo na yan, direct to the point yan, ganun kasing klaseng lalaki ako, hindi ako yung maarte, o yung malambot, yung yung patago, yung duwakang walang bayag, yung kunyari, ganito ang gagawin mo para magkaroon ka ng magkaroon ka ng ka-date na babae, okay? Pero sabihin natin, ano ba target mo? Ba't mo gusto magkaroon ng ka-date na babae o magkaroon ka ng babae? 'Di ba para may mangyari sa inyo? Kaya ganun yung title ko. 'Di ba? Kung ito ang gawin mo para maano mo yung babae. O 'di ba? Kasi nga yun din naman papuntahin. Bakit mo ba gusto magkaroon ng babae? Ba't mo ba inaalam yung mga signs para magustuhan ka ng babae o nagusto ka ng isang babae? Di ba para may mangyari sa inyo? Ba't ba siya i-date? Ba't ba kayo lalabas?
Di ba may mangyari sa inyo? Kaya ako direkta na kaagad. Okay? Pero lahat ng tinuturo ko sa inyo ay about leadership. Di ba? Paano may mangyayari sa inyo? Paano siya mas lalong may in love? Ito yung sabihin mo, gantong line. Di ba? Paano siya masusunod sa iyo? Mas kakapit sa iyo? Di ba? Mas magiging magkakaroon ng tiwala sa iyo, o mas lalo kang mamahalin, o tataas yung emosyon niya sa iyo, di ba? So, yun yung punto ko doon. Okay? So, importante na may alam ka. Importante na alam mo yung gagawin mo, o may experience ka, o sabihin natin may skill ka. Okay? Wala yan sa babae. Maniwala kayo sa akin. I've been doing this for a long time now. That's why I've been posting photos, old and new photos of me with my women, okay? Because I want you guys to know that hindi lang ngayon ako nag-start. Matter of fact, I have been doing this for more than 20 years now. I'm that experienced, okay? Yun yung gusto kong malaman ninyo, okay? Na kumbaga kabisado ko na ito, okay? So, yan yung bagay, and this will be the last time nasasagutin ko to. That's why I'm this hype, or I'm this passionate about this issue. Kasi I don't want to keep on telling this to you guys. So, paulit-ulit na ako dito sa bagay na ito. Okay, ilang taon ko nang sinasagot ito sa inyo. Ilang beses ko na itong sinasabi sa inyo. Okay? So, again, ilagay nyo na sa utak ninyo. Kasi ayoko nang paulit-ulit. Okay? Paulit-ulit na tayo. Okay? So, it's not about the women, or kung anumang sino bang babae makikilala mo, okay, dahil kahit sinong babae kayang sirain ang buhay mo, kayang sirain ang buhay mo, kayang lokohin ka, kayang iwanan ka, okay, kung hindi mo alam ang gagawin. Okay, pero kung alam mo ang gagawin, kahit sinong babae pa yan, kahit na masungit pa yan, kahit na maarte pa yan, kahit na mayabang pa yan, kahit na ano pang ugali niyan, kahit na sabihin nating anong klaseng babae pa yan, okay, kung alam mo yung gagawin mo, susunod yan sa'yo. Okay? Magiging advantage yan sa'yo. Kung anong paggawa mo sa kanya, gagawin niya ito. Yung tinuturuan kayo ng line, hindi sapat na alam mo lang yung o sabihin nating may alam ka lang. Dapat alam mo rin talaga yung mismong detalye. Anong sasabihin mo? Pag nakakuha ka ng babae, anong sabihin mo? Kaharap mo na. Alam mo sabihin mo? Paano mo siya i-lead? Anong sasabihin mo? Kilos mo. Paano ka kikilos? Paano pag sinabi niya ganitong salta, anong rebuttal mo? Anong sasabihin mo kapag binastos ka niya? Anong sabihin mo para may mangyari sa inyo? Anong sabihin mo para mas mahalin ka niya? Anong sabihin mo para mas rumispeto siya? Anong sabihin mo para mas tumaas yung tingin niya? Anong gagawin mo para mas sumunod siya sa'yo? Ano magpapataas ng value mo? Ano yung mga gusto niya? Dapat alam mo. Okay? So, it's not about the women. Or, it's not all about the women. Okay? Or the woman. Hindi lang sa babae. Hindi lahat ito ay sa babae umiikot. Matter of fact, sa'yo. Pero kasama siya doon. Okay, tama lang din na piliin mo yung mas tama para low risk. Okay? Pero yung belief na pag nakakuha ka ng matinong babae na inaakala mo, mag-work na yon as a harmonious relationship, o magiging maganda na kaagad yung relationship ninyo, that's stupid. Tanga lang ang mag-iisip nun. Sa mga tao na marunong sa babae, alam niyong kagaguhan yung sinasabi niya na yon. Okay? Isang malaking katarantaduhan yung paniniwala na yan. Bobo lang ang mag-iisip niyan. Walang alam sa babae yung magsasabi niyan. Okay? Dahil lahat ng babae, kaya kong pasunurin o painlavin sa akin. Okay? Dahil nga alam ko kung anong gagawin. Okay? Kapag lalo na alam mo yung female nature. Kaya sabi ko sa inyo, kahit politician, kahit presidente pa ng bansa yan, o reyna pa yan, kung madidate ko yan, o lalabas kami yan, o magkakaroon kami ng relasyon yan, kahit nagaano pa yan kalakas, o sabihin natin laki ang ego niyan, o gaano pa kayabang ang ugali niyan, kaya ko pa rin pasubmitin sa akin yan. Okay? Magiging feminine ang babae pag nakakilala siya ng masculine leader niya. Okay? Pero magiging masculine siya, o lalaki ang ugali niya, o kupal yan, o bitchy ang babae na yan, kung makakilala siya ng mas malambot sa kanya. Okay? Dahil sa isang relasyon, palaging may isang leader. Okay? At kung yung leader na yon ay palaging, of course, yung sabihin natin may mas mataas na value. Yung mas kinakatakutan ng isa sa kanila na mawala. Okay? Dahil siya yung may upper hand. Dahil kung sino yung sabihin natin natatakot mawala yung isa, siya yung nasa lower hand. Pero yung kinakatakutan niya mawala, yun yung may upper hand. Natural. Yun yung chini-chase eh. Diba? Kaya nga dapat ikaw yung chini-chase. Okay? Ikaw yung nang a-attract o ikaw yung may power. Tapos siya yung takot na mawala ka.
Okay? Ganun lang yung game. Napaka-easy. Stop complicating it. Okay? Huwag nyo nang lokohin yung mga sarili ninyo. Okay? The game is simple. You're just complicating it dahil naghahanap kayo ng easy route. Okay? There's no such thing as an easy route. Okay? Walang bagay na madali sa mundo. Lahat yan ay aaralin mo. Lahat yan ay actionan mo. Okay? So, ganun lang ang gagawin ninyo. Okay? So, aralin yung game. Learn how to lead. Okay? Dahil wala yan sa babae, nasa pagkalalaki mo iyan. Okay? Dahil nga, gaya ng sabi ko kanina, lahat ng babae sa mundo, kung alam mo kung anong gagawin mo, susunod yan at susunod yan sa iyo. Okay? May mga babae ako nakikilala na sabihin ko sa inyo, yung ano ko nga dati kong boss sa sa company, sobrang sobrang kupal magsalita. Ang daltal, ang yabang. Kung awayin, kung kami, pagsungitan kami, kasi syempre, amo 'Di ba boss 'Di ba nung dati akong empleyado, mabunganga 'di ba? Mayabang kasi syempre, babatingin sa amin, mga empleyado lang kami, kahit na lalaki pa ako 'di ba? Pero pagkaharap niya yung asawa niya, napakalambing niya, nagiging feminine siya. Okay? Kasi nga, mataas ang tingin niya doon. Okay? Asawa niya yun. O sabihin natin, niya yun? Actually, hindi niya pala asawa yun. Boyfriend niya lang yun. Okay? Boyfriend niya lang yun, pero ang taas ng tingin niya doon. Do, delikado pa rin siya kasi beta male sim pa rin yung lalaki niya yun kasi boyfriend siya. Okay? Pag nakakilala yun ng tunay na alpha, yung hindi willing makipagrelasyon sa kanya, tas mas mataas yung value, mas masculine, mas hinahabol niya yung validation. Okay? Kasi pag boyfriend ka na o asawa ka na, validated na yun di ba? Kasi nga, alam niyo na, in-explain ko na sa inyo yan about validation, di ba? Pinapatay yung mystery, di ba? Tapos nawawala na yung thrill, di ba? Nawawala na yung chase, di ba? Hindi ka na challenge, okay? Tapos binigay pa nga sa babae yung gusto niya kasi siya alam niya na siya may kailangan ng relationship na yun Kasi susunod naman ng babae sa'yo kahit walang relationship Hindi naman kakalas yan katulad ng ginagawa ko ngayon So, the fact na binigay mo yun sa kanya, yung relationship na yun, syempre, isipin ng babae na ginawa mo yun o kaya kayo nagrelasyon, dahil para sa kanya. So, nagsisimp ka doon. So, delikado pa rin siya, pero still, dahil mataas ang attraction at interest level pa rin niya doon sa lalaki na yun, kahit paano, dahil siguro, wala pa siya nakukuha na pantapat doon sa lalaki na yun, pero delikado pa rin yung lalaki na yun. Okay, see? Diba? So, delikado pa rin siya. Yan nga minsan sabi ko sa inyo Diba? So, pag nakakita siya ng gano'n, pwede pa rin mangyari yun. Okay, pero, yeah, pag yun ang kaharap niya, iba siya. Malambot siya. Parang si mga artista, yung mga celebrity, tinan mo ang yayabang, di ba? Kala mo sino makaasta, dahil mga celebrity ang mga yan. Pero pagkaharap nila, yung mga mister nila, mga boyfriend nila, nagiging feminine sila. Okay? So, wala yan sa babae. Nasa pagkalalaki mo yan. Okay? Dapat maging matigas ka at may bayag ka. Dahil yan ang gusto ng babae. Okay? So, itigil nyo yung katarantaduhan o yung pantasya sa utak ninyo na balang araw ay makakakilala kayo ng babae na na better o sabihin nating magbabago ng buhay ninyo. Hindi babae magbabago ng buhay ninyo. Okay? Walang ibang tao na kayang bumago o magpaganda ng buhay ninyo o ng relasyon nyo sa mga babae ninyo, kundi ikaw lang.